Okay, so let's go back to our theme for this month. Ano ba yung pinag-uusapan po natin? Yung pinag-uusapan po natin ay Juhia Masinag. Ano ang dahilan? Bakit tayo nandito? Bakit ito nag-exist? Saan to pupunta? Paano nagsimula ito? Nabigyan ko kayo ng background na actually hindi namin planado na magstay dito sa Antipolo. Wala kaming planong magtayo ng church ulit. Kami ay church planter. Marami kaming tinayong church dito sa Quezon City, District 1, District 3 ng Quezon City, diyan sa Murphy, sa Cubao, Aklan, Kalibo, Ibahay, malapit sa Boracay, tsaka doon sa Libakaw, sa taas. And then, nagpunta kami ng India, nakapagtayo kami ng 3 church doon. So, all in all, siguro mga 10 church yung tinayo namin, higit, aside sa maraming mga maliliit na Bible studies. So, then, napunta nga kami dito sa Antipolo para lang tumulong. Pero ang goal talaga namin is mag-mission uli at ang target namin is Japan. So, si Lord naman ay mapagbiro. Nung sinabi namin punta kami ng Japan, December that year, 2003, ay nagbukas ang Japan sa Chiba na magpapastor kami. Merong kotse, may church na, may bahay pa, syempre, may sahod. Kaya lang, kasi simula lang nitong church na to, na 15 nga yung miyembro, ilan ang demonyo doon? 12. No? So, hindi namin tinanggap yung offer na kung saan, yun naman talaga yung sinabi namin sa senior pastor ng Rizal na magja-Japan kami para magtayo ng church, kaya lang naiba yung plano. So yun na, ito na kayo, yan na kayo. Kung napunta kami ng Japan, walang Juhia Masinag ngayon. Correct po ba? At malamang sa malamang, hindi ka pa rin papuntang langit ngayon. Sabi mo sa katabi mo, malamang hindi ka pa rin ligtas. Kung naiba ang kwento, iba rin ang kwento mo. Dugtong-dugtong yan eh. Everything is connected to something and something is connected to something. Someone is connected to someone. Lahat yan connected. So, then, bumalik ako ng India, 2003, bumalik ako ng Pilipinas. Ito na yon. Ito na yung church na to. At marami ng labanan na pinagdaanan tong church na to. Marami na ring demonyong nawala dito. May mga dumating na mga demonyo. Tandaan nyo po, merong movie na, yung Unholy. Sabi nung priest doon, kung saan nandun ang gawain ng Diyos, nandun din gumagawa ang diablo. Hello? Naalala nyo? Sino nakapanood nun? Yung pumapasok doon sa statue, yung demonyo. Tapos nagpapanggap na si ganito, si ganyan. Panoorin niyo yung Unholy. So sabi doon, kung saan ang gawain ng Diyos, nandun ang gawain ng demonyo. Kaya dapat ang mga leader ng church mas matapang sa demonyo para yung demonyo hindi tumagal. Amen? So itong church na to, magse-celebrate tayo this May ng 21st na anniversary. At sa daming gerang pinagdaanan nito, sa daming labanan na pinagdaanan nito, sa marami ng nalagas dito, actually nalagas din naman marami talaga, konti lang. Para po sa kaalaman ng lahat, may marami tayong mga pinagdaanan na halos itong church na to ay gibain ng demonyo. Pero dahil itong church na to, hindi naman ako ang nagtayo at hindi ako may-ari, si Lord, hindi niya kayang gibain. Hindi kayang gibain ng demonyo to. At pati yung mga taong ginagamit ng demonyo, hindi nila kaya. By the way, dito po sa church, kahit ano pang kasalanan mong gawin, you stay put, patatawarin ka ni Lord dito at ayusin ka ni Lord dito. Wala po tayong tinatakwil na tao dito, anumang kasalanan ang ginawa mo. Pero, yung topic natin last Sunday, ano po yung kasalanan na hindi kayang tulungan ng Diyos? Kaya, bangan. Kaya nga may kaya eh. Ano yung kaya niya? Bangan. Kaya, bangan. Kaya, bangan. Ngayon, pag ang tao mayabang, anong ginawa ni Saul? Anong kasalanan ni Saul? Rebelde. Rebellion is witchcraft.
And stubbornness, tigas ng ulo, stubbornness is idolatry. Yun lang po ang nawawala dito sa church na to. Pag ikaw mayabang, rebelde ka, hindi ka tatagal dito. Kaya dito po, pag may nagrebelde, 1, binibigyan natin ng bilang. Warning 1, warning 2, warning 3. Pag umabot ng warning 3, hindi pa rin umayos. Pinapauwi ko uwi ka na kung saan dapat umuwi. Totoo po yun. Kung hindi nyo naabutan, minsan meron dito na pinaalis ko na, umattend pa. Pinapalabas ko talaga. Ganun katindi rito. So, sabi nila, ay ganun. Ganun talaga po. Ang demonyo hindi binibaby. Ang demonyo kinukutusan. Alam nila yon. Sabi ko, ba't nandito ka pa? Dapat wala ka na rito ah. Pag nandito ka pa mamaya, kakausapin kita, papaalisin uli kita. Ginagano ko po. Ang pinalalayas po natin dito sa church na to, hindi yung nangalunya, hindi yung nagsinungaling, hindi yung gumawa ng anong mga kasalanan. Ang pinapalayas po natin dito yung mga rebelde. Bakit? Ang rebelde, sisirain yung church at magdadamay pa ng ibang tao. Kaya pag hindi ka rebelde, kahit makasalanan ka, tanggap ka dito. Pero pag rebelde ka, ang rebelde pa naman magchichismis dito. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Tapos kukunin niya itong mga taong ito para sirain yung gawain. Wala kaming awa sa mga ganyan. Wala. Pero sa mga makasalanan, nalaglag sa kasalanan, nagkamali, tinutulungan namin yan. Pero sa demonyo, rebelde, wala. Kaya buti na lang wala nang rebelde rito. Yung sa katabi mo, buti na lang wala. Dahil hindi kinakaawaan dito yung mga ganyan. Kaya magulat kayo, bakit wala na si ganito? Rebelde kasi yan. Rebelde yan. Bakit ganun? Rebelde nga eh. Ang rebellion at kayabangan galing sa impyerno. Wala kang solusyon dyan, kundi paalisin yan. Hello? Kaya etong church na to, marami kaming kasabay. Nagsimula dito sa Sumulong Highway, sa Marcos Highway, marami kaming kasabay. At karamihan ng kasabay namin, sarado na. Either yung leader weak, hindi niya kayang disiplinahin, hindi niya kayang kutusan ng mga demonyo na umaten sa church niya, at hindi niya kayang palayasin. Alam niyo ba, sabi ng Bible, magpalayas kayo ng mga demonyo. Mark 16, you can cast out demons in Jesus' name. So, alam niya ng mga matatagal dito. Yung mga pastor na hindi nila kayang gawin yon, sila ang pinalayas ng church nila. Nandiyan lang sila. Nandiyan pa nga yung mga signage nila pero wala nang laman yung church. Kaya nga, rise and fall depends on leadership talaga. Pag ang leader weak, men pleaser, mawawala yung church na yan. But this church, we struggle so hard to fight for you, to fight for the people na gustong pumasok sa langit dahil ang demonyo lalaban at lalaban din yan. At kung walang lalaban sa tupa, alam niyo yung tupa, hindi marunong lumaban yan. Walang defense mechanism, walang pangkalmot, walang pangil, walang panlaban. Ang panlaban ng tupa, sino? Shepherd lang. Kaya pag ikaw shepherd ng Bible study mo, pastor ka, hindi pwedeng lelemya-lemya ka, hindi pwedeng lelembot-lembot. Malambot ka, in the sense, para kang tissue na malambot pero matibay. Soft, but strong. Marunong kang makisama sa tao, marunong kang magmahal ng tao, pero pag demonyo ang pinag-uusapan, dapat matibay ka dyan, hindi mo pwedeng pinababayaan. Okay? So ganito po tayo rito, kaya minsan parang, asiga naman ang pastor nyo. Tama po kayo, hindi kayo nagkakamali. Tama po. And that's the way we do it. Dahil we protect you. We protect the members of this church dahil tupa kayo, shepherd kami, walang magpoprotekta sa inyo kundi kami. At ang kalaban natin hindi tao, demonyo. Demonyo na nagkakatawang tao minsan o kadalasan. So yun, so we survive while others wala na. Wala na po yung iba. Tanungin niyo yung mga matatagal na dito. Ilang church yung kasabay natin dyan sa gilid-gilid. Wala na. Yung mga lumipat dito na galing sa mga church na yon, you can testify. Magkwento kayo, totoo yung sinasabi ko. Na kaya kayo nandito dahil nagsara yung church niyo.
Kaya nandito dahil nagka-problema sa church niyo. Hindi kinaya ng leadership. Kaya kayo nandito. Marami yan dito. Kaya yun po, kung ganito man ang takbo natin, ay pagpasensyahan nyo na dahil ito ang tama. Dahil kung hindi natin gagawin to, kabilang na rin tayo sa mga nilibing na church. Amen. Sinong gusto nyo ilibing na tayo? Wala, di ba? So, we need to do this. So, itong ginagawa natin, we have a vision. Sinasabi ko nga sa mga tao, pati sa mga tatay, sa estudyante, sa mga nagtatrabaho, sa mga nagninegosyo, pag kayo napapagod na sa ginagawa nyo, go back to where you started. Balikan nyo, bakit nyo ba ginagawa yan? Dahil pag alam mo kung bakit mo ginagawa isang bagay, kahit nahihirapan ka na, kahit napapagod ka na, itutuloy mo yan. Pero the moment na nakalimutan mo, bakit nga ba tayo nag-asawang dalawa? Ano bang sinimulan natin dati? Wala, nagkita lang tayo, tapos nasa bubong na tayo ng bahay na to, ganon? Di ba nagbulahan kayo? Nagmahalan kayo? May mga sweet talk? May mga sweet moment kayo? Balikan nyo, ba't kayo nandyan? Ikaw, estudyante, bakit ka nag-aaral? Di ba may pangarap ka? Ikaw, ba't ka nagnegosyo? Di ba may pangarap ka? Balikan mo yung pangarap mo pag nahihirapan ka na at yun ang motivate sa'yo para wag give up at ituloy yung laban. Amen? Ito, ang church. Itong reason bakit tayo nag-exist. Itong dahilan bakit nagsimula tong Juhia Masinag. Kaya every time na merong hirap, merong challenges na dumadating at hindi yan mawawala sa church, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, hindi yan mawawala. Tandaan nyo, habang nasa lupa ka, may demonyo. Hindi yan mawawala. But still, pag alam mo kung bakit ka nag-exist, itutuloy mo lang yung laban. Amen? Kaya give reason, give purpose sa lahat ng ginagawa nyo, sa mag-asawa, sa nag-aaral, sa nagninegosyo, sa nagtatrabaho, dapat may vision kayo. So tayo may vision, may mission. Okay? Balikan natin yung vision natin. Ano yung vision natin? Basahin nga uli natin. 1, 2, 3. Okay, tip para sa mga attend ng discipleship training. I-memorize nyo po ito, i-recite nyo. Okay, bawat leader dito at worker, kailangan pag tinanong, anong vision? Hindi. Hindi. Kailangan ma-recite mo. Okay, kailangan ma-recite. So our mission naman natin. Our mission is maging disciple, hindi maging believer. Kaya dito, meron tayong mga sistema na sinusunod at ito yung pinag-aaralan natin na maging disciple ang bawat isa. May 2 trainings tayo, Bible Study Leaders Training for unbeliever, becoming believer, believer to disciple, discipleship. Pag nakarating ka sa 2 level na yon, okay na. Yung 3rd level, para na lang yun sa mga postgraduate studies. Kumbaga, kung gusto mo pang maglingkod sa Diyos ng mas mataas na level, hindi required yon. Pero yung 2 required yon, maging disciple. And then last Sunday, inaral po natin yung ating ministry core values. Ano yon? Acronym is HELP. Anong ibig sabihin ng HELP? Sa paglilingkod natin, ang attitude ng ating puso, isip ay humility. Na habang ginagawa mo yan, iniisip mo, Lord, buti na lang ginamit mo ko. Buti na lang, Lord, pinagbigyan mo akong mapabilang sa ministering ito. Buti, Lord, binigyan mo ako ng pagkakataon mag-Bible study, mag-lead kahit ganito yung pinanggalingan ko. Kumbaga lahat ng ministry dito, hindi mo to karapatan. Parang yung lisensya lang natin, lisensya sa baril, lisensya sa pagdadrive, hindi yan karapatan. Anong tawag dyan? Privilege. And anytime kayang bawiin ng gobyerno yan. Ganon din yung church. Ganon din yung paglilingkod. Pribilehiyo po ito. Dahil hindi lahat ginagamit ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, privilege mo yan, kapatid. Salamat kay Lord, binigyan tayo ng chance. Pati ako, pribilehiyo po ang paglilingkod. Kaya pag naglingkod ka, Lord, hindi naman ako karapat-dapat na ginagawa to eh. So that's the attitude of your service. Humble ka. Hindi ka karapat-dapat. No one. Walang tao dito na karapat-dapat na tumayo dito, maglingkod dito, wala. Kahit ako, hindi ako karapat-dapat
Nandito ako nagtuturo sa harapan nyo dahil sa grasya lang. Grasya lang ng Diyos. Okay? So hindi dahil magaling ako, dahil yung galing ko at yung kasalanan ko, pag pinagtimbang, nilagay sa timbangan na gumaganon, mas marami pa rin yung kalokohan ko at kasalanan kaysa sa galing ko. Taob. Tandaan nyo yun. Kaya kung galing ang pagbabasihan, yes, meron ako, pero mas marami akong kalokohang ginawa, kaya walang kwenta yung galing ko. Kaya grasya rin. Grasya. So, letter E. Excellence. Ano excellence? The quality of our service. Since ang Diyos ang pinaglilingkuran nating lahat, hindi tayo pwedeng mag-serve na lang ng, okay na yan. Hindi pwedeng okay na yan. Kailangan itodo mo. Okay? Dahil si Lord, hindi siya nagbigay ng, pambira, mga makasalanan yan eh. Papadala ko pa yung anak ko. Wag na, yung anghel na lang na pasaway. Ipadala yung si Lucifer, ipako sa krus. Ewan ko lang kung matubos tayo. No? Talaga niyo. O kaya, wag na nating ibuhos lahat ng dugo ni Jesus. Siguro yung binti niya lang, itsa natin sa lupa, pwede na silang maligtas. Hindi, ibinigay yung buong bugtong na anak para sa iyo at sa akin. The best ang binigay ni Lord. Kaya dapat lang, magmula doon sa giving kanina, sa paglilingkod natin ng time, talent, treasure, dapat the best. Don't give God anything less. He deserves our best. Hello? Agree ba kayo doon? Na binigay ni Lord yung the best sa atin. So, in return, do it excellently lahat ng ginagawa natin sa Kanya because He deserves it. And L is love. Love for God. Tandaan natin to. Kami na nandirito ngayon for 21 years at more than 30 years na kami naglilingkod sa Diyos. Ang dami na naming tinulungan ng mga walang hiya. Ang dami na naming pinag-ubusan ng oras na walang kwenta. Ang dami na naming pinagpaguran na walang nangyari. Marami kaming kasabay na pastor, nung naranasan nila yung ganon, tumigil agad sa pagpapastor. Pero kami walang kadala-dala. Ilang ulit na kaming nakaranas ng ganon. Bakit kami nandito pa rin? Kasi hindi naman silang pinaglilingkuran namin si Lord. Hindi naman kami naglilingkod sa tao lang, sa Diyos una. At kaya kami nandito, tumagal ng ganon dahil yung pagmamahal ng Diyos ang nagtutulak sa amin para tumuloy. Kasi kung pagmamahal lang sa tao ang dahilan, tapos na, matagal na kaming wala rito. Kayo na humahandle ng tao, Bible study ministries, o kahit sa kumpanya, kahit sa business, lahat ng ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. Pag minahal mo tao, susuko ka. Pag minahal mo tao, titigil ka. Dahil ang tao, hindi lahat ng tao magbabalik sa iyo ng pasasalamat. Hindi lahat ng tao ma-acknowledge yung paghihirap mo. Hindi lahat. Merong lilitaw na demonyo dyan. Okay? Pero kung mahal mo ang Diyos, hindi ka titigil. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo ang Diyos. Yan lang ang magbibigay sa iyo ng tagal. Yan lang ang magbibigay sa iyo ng energy from A to Z matapos mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Dahil napakahirap sa ministry. Okay? So love for God. P, people. Huli ang people. The object of our service. Love God, love people. Pero una yung love God. Pag inuna mo yung love people, you will stop. Dahil maraming tao, ingrato. Maraming tao, si Jesus nga mismo, Jesus na yun, may Judas pa. Kaya wala sa galing ng teacher, walang sa galing ng leader ang pagiging Judas. Kahit si Jesus pa, pastor mo, pwede ka maging Judas. Okay? So wala dun yun. So, if you have this character, these core values na meron tayo, kung gagawin natin tong embodiment ng buhay natin, humble tayo, excellent tayo magtrabaho, mahal natin ang Diyos, kaya tayo nagsiserve, at yung tao, mahal ng Diyos, kaya natin minahal, pero una ang Diyos, kahit saan mo ito i-apply, ito lang merong ang karakter, magtatagumpay ka sa buhay. Kahit sa negosyo, mahal mo yung kliyente mo, dahil mahal mo si Lord, excellent yung paglilingkod mo, yung negosyo mo, lalago. Sigurado yan. Excellent ka magtrabaho. Tapos, yung mga kliyente mo, pasaway, medyo hindi mo papatulan, no? Kasi humble ka.
Eh di, babalik yun. Eh kung tinarayan ka, tarayan mo rin. Anong humble-humble? Ha? Bala ka sa buhay mo. Walang humble-humble dito. Ako, boss. So, etong karakter na to, pag meron ka, kahit yung ibang karakter wala ka na, panalo ka na dito pa lang eh. Kaya aralin po natin na magkaroon nito, humble tayo, excellent trabaho natin, mahal natin ang Diyos higit sa lahat, and then mahal natin ang tao dahil mahal sila ng Diyos. Pag ito nagawa natin sa loob ng ministry at sa labas, panalo na po tayo. Okay? Maliwanag. So what is help? Ayan, sabi mo sa katabi mo, dapat meron ka niya. Then we will go to our strategy. Yung training sa Bible study, ito po yung tinuturo in details. Ngayon, alang-alang sa mga hindi pa umaattend ng training ng Bible studies, bibigyan po kayo ng patikim. Bibigyan ko kayo ng primer dahil patapos na rin yung second batch ng Bible Study Leaders Training. Going to third batch na tayo. Ini-encourage namin kayong umattend ng training. Okay? So, sino po yung naka-attend na ng Bible Study Leaders Training? First batch, taas ang kamay. Okay, wag kayong bababa na kamay. Second batch, sino yung umattend ngayon? Second batch, taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Second batch, Bible Study Leaders Training. First and second, taas ang kamay. So, therefore, yung mga hindi pa nakataas ang kamay, kayo po yung third batch. Tingnan mo yung katabi mo na hindi nakataas ang kamay. Third batch. Okay, third batch po kayo ha, sa May. Okay, ready? Be ready for that. Third batch. So, sige po, pwede na ibaba yung mga kamay. Ang ginagawa natin sa training, tinuturo natin yung strategy ng Juhia Masinag. Kung may vision, may mission, may core values, may strategy po tayo. Ang strategy po natin, ang acronym nito ay CASDM. Okay, ano po yung CASDM? Letter C is connection or connect. Letter A is association or associate. Letter S, selection or select. Letter D, delegation or delegate. And letter M is multiplication or multiply. So ano po yan? Primer lang to. Ituturo namin to sa training in details, kaya kailangan nyo matin. So sa connection po, ang ginagawa po dito, nakikipag-connect tayo sa tao para ma-evangelize sila. In what way? Pinagpipray po natin yung 10 pangalan, and then nakikipagkaibigan tayo, friendship evangelism. Itong connect na to ay evangelism. At ginagawa natin to at least 3 months. O maximum na 3 months. Mahaba na yan eh. And then sa association, nakikipag-associate tayo sa na-evangelize na natin. Na-share na natin, iipunin natin sila para makasama, ma-associate. Diba? At doon pumapasok yung soul winning through Bible study. From unbeliever, yung unbeliever na yan, nagiging believer. Pag sinabi natin sa ating konteksto dito, sa ibang church, iba yung word na unbeliever. Iba nga, hindi nga nila ginagamit yung unbeliever. Kasi lahat naman daw believer of Jesus. Sa atin, pag sinabing unbeliever, going to believer, ang kailangan nilang mapaniwalaan ay Bible lang, Jesus lang. Na ang Bible ay Word of God, we need to read it daily. Okay? Kung paano ka nakikipag-usap sa jowa mo, sa asawa mo, sa anak mo, verbal communication, dahil mayroon kayong relationship, ganon din naman kay Lord, pag may relationship ka, the Bible is the Word of God, kinakausap ka niya daily. Okay? At yung prayer mo naman, kinakausap mo siya in return. So, para sa mga hindi nagbabasa ng Bible regularly, that means you don't want to talk to God and you don't want God to talk to you. So dito, tinuturo natin sa unbeliever na ang Bible, kailangan nating basahin araw-araw. At yan yung basis ng ating paniniwala. Hindi pwedeng wala dyan. Gusto nyo malaman kung ano ang isang palatandaan ng kulto? Ang kulto po, hindi pinababasa ang miyembro ng Biblia. At kung pinababasa man nila ng Biblia ang miyembro, pili. Kung ano yung gusto ng leader, yung doktrina ng grupo, yun lang ang babasahin. O, si Kristo, tao lang ha. Huwag mo basahin yung si Kristo Diyos. Kulto yan. Isa yan sa palatandaan. Ituturo yun sa leadership, yung sign of the cult. Kasi minsan nagtatanong, kulto ba yan? Ikaw siguro kulto. At dami mong kulto eh.
Ang kulto number 1, hindi nagbabasa ng Bible ang miyembro, leader lang. Ay actually, pati leader hindi. Bakit ayaw pabasa ang Bible? Malalaman yung katotohanan and the truth will set them free. Tayo dito, lahat basahin mo, Genesis to Revelation. Ikaw magbasa para madiscover mo kung anong totoo. Sa kulto, hindi ginagawa yan. Yan yung isang palatandaan ng kulto. Hindi pinababasa ng Bible ang miyembro. Kung pinabasa man, pili. Pili. Sa atin, basahin mo lahat. Ikaw ang makadiscover. Kasi sa kulto, ginagawang bobo ang miyembro. Sa atin, hindi natin ginagawang bobo ang miyembro. Gusto nating tumalino ka at yung gagawin mo, alam mo na tama. Pinag-isipan mo. Kaya pag may nagsabing iba, mali yung ginagawa nyo, prove to me. Saan mali? Nabasa ko yan. Sige nga, patunayan mo yung sinasabi mong mali. Pag wala kang maipakita, shut up. Bakit mo malakas ang loob mo sabihin yun? Kasi binasa mo buong Bible. Walang tinago sa'yo. Sa kulto, huwag mo basahin yan, mababaliw ka dyan. Huwag mo basahin yan, mali interpretasyon yan. Huwag mo basahin yan, iba doktrina nila. Ay nako, kalokohan yan, kulto yan. Sa kulto may mga tinatago. Sa atin wala. Ang Bible, kailangan basahin. From book to book, page to page, from Genesis to Revelation. Bible lang, Jesus lang. At naniniwala tayo na si Jesus lang ang Savior natin. Wala tayong pwedeng lapitan o puntahan kundi si Jesus lang. Walang pangalang binigay sa silong ng langit para ang taong maligtas kundi pangalang Jesus. Walang daan patungo sa langit kundi si Jesus lamang. Amen? So ito yung goal ng association. 3 months, ituturo natin yung topic about the Bible study. Then sa selection, during the 3 months, tinitingnan mo kung sino doon sa umaattend sa Bible study mo, yung may potential na maging Bible study leader din. So tinuturuan mo silang sumunod, mag-pray, mag-opening prayer, magbasa ng Bible, mag-devotion, mag-share, and then tinuturuan din natin silang magturo. So the first 3 months is tinuruan mo sila. The second 3 months, ituturo uli yung tinuro mo sa manual, sila naman ang magtuturo. Kasi tinitrain natin silang magturo. Hinahasa natin sila. Binibigyan natin sila ng opportunity and lakas ng loob. Binibigyan natin sila ng confidence para magturo. At binibigyan natin sila ng manual para malaman ang tinuturo, binibigyan natin sila ng competence. Confidence and competence. And then letter D, delegate. Magbubukas na sila ng sarili nilang Bible study. Dahil nasanay silang magturo sa grupo nyo, then kaya na nilang magbukas ng Bible study nila. And then multiplication, the result of all this, yung unbeliever naging believer, yung believer naging disciple, yung disciple naging leader. At yung leader, nagtitrain na siya ng mga tao niya, ng mga disciple niya, na magdi-disciple din ng iba, it will bring multiplication ng Bible study every year. Bakit natin kailangang mag-multiply sa Bible study? Dahil ba sa number? No. Ang hirap humawak ng maraming tao. Kaya tayo nangangarap ng ganito na maging mission-minded mega church kasi God wants all men to be saved. Sa Peter nakalagay doon that none should perish. Ang gusto ni Lord lahat maligtas. Bawat kamag-anak nyo, bawat magulang, kapatid, anak, kapitbahay, gusto ni Lord maligtas. Maliligtas ba lahat? No. Kasi yung iba ayaw. Pero we will do our best. We will do our maximum best, excellently, na maabot sila. Pag ayaw nila, wala na tayong pananagutan doon. Okay po ba yun? That's why we do it. Now, let's begin with Connect. Sa Connect, sa training, ituturo to. Bigyan ko lang kayo ng konti. May 3 level ang Connect. Okay? Ano uli yung natin strategy? CAS, DM. Ano yung C? Connect. Okay, Connect, may level 1, may level 2, may level 3. Sa Connect, ito yung una mong ginagawa. Sa unang buwan, isusulat mo yung pangalan ng pamilya mo, magulang, kapatid, asawa, anak, kung sino man, nadadalhin mo lalo itong May. So isusulat mo yung mga pangalan na yung 10 and then ipagpipray mo yun araw-araw kung pwede. For 1 month. At habang pinagpipray mo yon, itong 10 pangalan na to, nagko-connect ka sa kanila, pumapasok ka sa mundo nilang ginagalawan, nakikipagkaibigan ka,
sa kanila, you build relationship. Kunyari, yung nanay mo, hindi mo kaibigan, lagi mong inaaway. Ngayon, magiging mabait ka na, kaibiganin mo na. Yung asawa mo, lagi mong inaaway. Oh, galing ako sa church, ikaw, galing ka na naman sa impyerno? Ito mo, walang ganun. Makipagkaibigan ka na. Okay? So, what to pray? Ito yung sinabi ko kanina, Timothy 2, 1, 3-4. First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Utos ni Lord, lahat ng tao ipagdasal natin. Kung ipagdadasal natin lahat ng tao, sino unahin mo? Siyempre, yung mahal mo sa buhay. Siyempre, yung pamilya mo, magulang mo, anak mo, kapatid, asawa mo, kung hindi pa kasama rito. So, you pray for all people. At ano daw ang ipagpipray? This is good. Ang mag-pray ay mabuti. It is pleasing in the sight of God, our Savior. Mabuti at kalugod-lugod sa mata ng ating Diyos na tagapagligtas, who desires all people to be saved. Ang gusto ng puso ng Diyos, lahat ay maligtas. Kaya may grupo na nagtuturo, si Lord ang namimili kung sino yung gustong iligtas. Malaking kalokohan at kadimonyohan yan, hindi yan galing sa Diyos. Yung teaching na yan. Na nagising ka na lang isang araw, Christian ka na dahil gusto ni Lord ikaw lang maligtas. At namimili si Lord ng ililigtas. Kung hindi ka napili, sorry ka. Ako, sabi ng iba, Christian teaching yan. Ako, hindi ko matanggap na Christian teaching yan. That is demonic. Awayin nyo na ako kung kayo nagtuturo ng ganyan. That is demonic. Gusto nyo makipagdebate sa akin, schedule nyo lang. Demonic. Dahil ang puso ng Diyos, lahat gusto niya maligtas. Hindi siya namimili ng ililigtas. Ang tao ang namimili kung gusto niya o ayaw niyang maligtas. Okay? So, God wants all people to be saved. Ngayon, ano ipagdadasal natin sa 10 pangalan? Ma-save, to be saved, and to come to the knowledge of the truth. Nasaan yung truth? Sa Bible. Saan ka masisave? Sinong tagapagligtas? Jesus. Saan yung truth? Bible. Jesus lang? Bible lang. So ito yung pinagpipray natin sa 10 pangalan. Makilala nila si Jesus lang, Savior, at yung truth, Bible lang. Nasa Bible lang ang truth. So yung pinagpipray natin sa 10 pangalan na to. And then habang pinagpipray natin, level 1 connect, pumapasok tayo sa mundo nilang ginagalawan. Maraming tao may kanya-kanyang mundong ginagalawan. Kung ikaw tricycle driver, umiikot ang mundo mo doon sa pagta-tricycle at sa pamilya mo. Pag ikaw construction, doon umiikot ang buhay mo. Kung ikaw call center, doon umiikot ang mundo mo, ang buhay mo. Kung ikaw pamilya ng tao, o kung ano man, kung ikaw mahilig sa tanay-tanay na ganyan, ng mga motor na sumasadsad sa gilid at gas-gas dito, so yan yung mundo mo. May nakita kasi ako eh. Sorry hindi ko kaya kinakalaban doon. Nagmumotor din ako sa India. Pinapalundag ko pa. So, yan yung mundo nila. Ngayon, kung gusto mong maabot yung mga taong yan, you need to go into their world and preach the gospel. Hindi pwedeng yun yung mundo nila at yung mundo mo nandito, may gap kayo, meron kayong generation gap o communication gap o culture gap o kung anumang gap, hindi kayo magkakasunduan. Hindi mo yan maabot. You need to go to their world. Si Jesus pumunta sa mundo natin eh. Mundo ng mga makasalanan. At umupo siya doon, nakipag-umpukan sa mga lasenggo, sa mga prostitute, na sabi ng mga pare, uy, ba't ganun? Bawal yan. So yung mga pare, hindi magets yung ginagawa ni Jesus, na si Jesus ay nakikipag-connect, pumasok sa mundong ginagalawan ng mga taong makasalanan. Sa mga pare, yung mga makasalanan, aloof. Diba? Kaya nga sinasabi ko dito, pag ikaw Christian, at nag-uumpukan sa trabaho nyo, yung mga hindi Christian, pagdating mo, para silang mga langaw na nabugaw, may problema ka talaga. Diyan na si Christian. Alis na tayo. Banal yan. Pag ganyan ang ugali mo, sabihin ko sa iyo, ikaw may problema, hindi sila. Hindi mo sasabihin, kasi sila ayaw nila kay Lord. Hindi nila ayaw kay Lord, ayaw lang nila sa iyo. Iba yung ayaw kay Lord, iba yung ayaw sa iyo. Gusto nila kay Lord, ayaw nila sa iyo. Because you misrepresent Jesus. Si Jesus, gusto ng mga makasalanan. Enjoy silang makipag-usap.
Mamaya mag-hallelujah, praise the Lord na naman yan eh. Yung pagdating mo, brother, hallelujah, amen. Nako naman. Hindi ganun si Jesus. Ang tunay na Jesus, nilalapitan ng mga sinners. Ang tunay na Christian, hindi alop ang mga sinner. In two ways. Hindi sila alop, minsan kasi ginagawa mo rin yung kalokohan nila. Or, hindi sila alop kasi ramdam nila na mahal mo sila kahit hindi ka nakikisama. Dito, sa 1 Corinthians 9:20-23, ang sabi ni Pablo, sa mga Hudyo, nagpapaka-Hudyo ako. Sa mga under the law, nakikisama ako under the law. Sa mga mahihina, nagiging parang mahina ako. Sa malalakas, ganun din. Ang point ni Pablo dito, I'll do all this that I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessing. Nakikisama ako sa iba't ibang tao. Iba ang nakikisama sa nakikisama. Tandaan nyo yung nakikisama, nakiupo ka, nakiumpok ka, nakipag-usap ka, nakipaglaro ka kung gusto nilang mag-basketball, nakipag-basketball ka, shooting, tanay tayo, minsan-minsan lang, wag naman araw-araw. Nakikisama ka, okay? Pero pag gumawa ng kalokohan, hindi ka kasama doon. Alam mo yung limit. Punta tayong tanay. Punta naman tayo sa mga, yung mga ilaw na gumaganon. Hindi nakasali tayo dyan. Hindi lahat sinamahan mo. Kaingutan na yan. Nakisama ka, huwag kang makisama. Hello? Alam mo kung saan yung boundary mo. May Holy Spirit ka na eh. May Christian ka na, may Bible ka na eh. So alam mo dapat yun. Sabi ni Pablo, nakikisama ako, pero hindi ako nakikisama. Doon sa mga pinakisamahan ko, you know it. Alam nyo kung paano ko to ginawa. Alam nyo kung paano ko nakisama sa inyo, kung ano yung ginawa nyo, ginawa ko din, pero alam nyo kung saan yung guhit. Ginuhitan ko yun. Doon lang ako sa may guhit. Okay? So, Connect Level 1, you need to pray for 10 names and you need to go into their world para magkaroon kayo ng contact, connection. So, sa level 1, wala kang binabanggit na personal, nothing personal, nothing spiritual. Normal kang nilalang na tao. Kasi pag upo mo pa lang, gusto mo abutin yung mga kamag-anak mo o kapitbahay mo, tapos ang opening remarks mo, hallelujah brother, praise the Lord, amen. Tapos nag-iiba yung boses mo, parang kang demon possessed. Minsan nanginginig ka, hallelujah, this is the day. Sakit sa ulo yung mga ganun. Na-allergic ako sa mga ganyan. Maging normal kang nilalang. Uy pare, may ride ba tayo sa tanay ngayon? Di ba? Pare, basketball. Ganun lang. Tapos na. Sa tingin nitong mga taong ito, okay naman pala, cool. Kaya nga ako, nagsushooting ako, ini-invite, shooting tayo. Ano tayo? Punta. Sabi ng isa, cool naman ang pastor nyo. Cool talaga yan, hot din yan minsan. Be normal, okay? Nothing personal, nothing spiritual. Wag yung sprikiti ka. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos? Shot. Pag-pray muna natin, Lord, padamihin mo itong pulutan na ito. Basbasan mo po itong iinumin namin. Di ba, tantanan mo yung kalokohan na ganyan? Nagmumukha kang tanga. Level 2. Kanina walang personal, walang spiritual. Level 2. Dahil nakuha mo na yung sympathy, nakuha mo na yung loob. Nakita nila, normal na tao to. Hindi to alien. No? Pag sinabi mong alien ba, hindi to tataas ng kamay na ganun. So, tao lang to. Then, yung usapan nyo, yung pagsasamahan nyo, second month. Sa pangalawang buwan, eto na. Nagkakaroon na kayo ng mga usapan. Kumusta trabaho mo, bro? Kumusta negosyo? Kumusta business? Medyo mahirap pa. Kumusta pamilya? Kumusta anak? Yan, dito nagsisimula ng mag-open ng mga bagay-bagay ng mga personal itong taong ito sa'yo. Kasi ang tao, hindi yan mag-open ng problema sa hindi nila kaibigan. Nakalagay dito, continue praying and then establish good relationship, casual friendship. Okay?
And then you do act of kindness. Tumulong ka. Ano yung maabot mo? Prayer. Then, alamin mo ano yung sitwasyon ng buhay at pamilya niya, felt needs. Paano yon? Yung good relationship ay nadidevelop kung mabait ka sa kanila. Wala namang taong ang sama mo sa kanila tapos close kayo. Lalaki na away niyan, lagi kang binubuli niyan. Tapos kayo yung magkasama lagi, hindi ganun yon. So nagkakaroon kayo ng close relationship pag mabait ka sa isang tao. Kahit sa hayop, kung sino yung mabait sa hayop, yun yung nilalapitan ng hayop. Tama? May bago kaming tuta ngayon. Alam niya kung sino yung nagpapakain sa kanya at alam niya kung sino yung mabait sa kanya. Doon siya lalapit. So nilagay siya sa, nakapwesto yung kulungan niya doon sa tabi ng room namin. Siyempre malamig, gusto niya doon. Pero nung nilipat siya doon sa room ni Bethuel, iyak siya eh. Terorista nakatira dito, galit sa akin. Joke lang. Ayaw niya. So, even animals, they know who are good to them. Hindi kasi niya pinapansin yan eh. Gusto niya pusa. Minsan-minsan lang. Ganon din tao. Pag mabait ka sa tao, alam nila yun. At sabi ng Romans 2:4, God's kindness leads us to repentance. May mga taong nagtuturo, ang tinuturo, takutin ka ng impyerno. Alam mo sa impyerno, inuud, ganito, ganito. Tinuturo ko rin naman yan. Pero kung yan ang lagi mong estilo para ang tao lumapit sa Diyos, lumapit ang Diyos dahil takot sa impyerno. Pero kung ang tinuturo mo, alam mo, ang buti ng Diyos. Mabait ang Diyos kahit sino ka pa, kaya kanyang patawarin kung hihingi ka ng tawad. Yung kabaitan ng Diyos ang tinuturo mo. Itong taong ito lalapit sa Diyos dahil ang Diyos mabait. At makukonsensya siya sa kanyang kalokohan dahil kahit ganun siya, minahal siya ng Diyos. God so loved the world. Romans 5:8, kahit makasalanan tayo, minahal tayo. Ako yun ang naramdaman ko. Nung naintindihan ko yung kabutihan ng Diyos, wala akong choice kundi mahalin din ang Diyos. Kasi minahal niya ako kahit loko-loko ako. Pero kung tatakutin mo ako sa impyerno, wala akong natatakutan, hindi ako takot sa diablo eh. Pero nung naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos, yun. Talagang, dire-diretso na. So, tayo, sa pag-connect natin, maging mabait tayo sa 10 pangalan na, actually, hindi lang sa 10, maging mabait ka talaga kahit kanino. Amen? Hindi ka na makasama sa prayer ko eh. Plastic yun. Maging mabait ka sa lahat, lalo doon sa 10. Kung yung 10, nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, talo. Kasi dadalahin natin sila kay Lord. Ngayon, binanggit ko rito yung casual friendship. Bakit casual friendship? Ang close friendship, hindi mo yan ginagawa sa unbeliever. Listen to me ha. Kayo na maraming ka-close na unbeliever, dadalhin kayo sa impyerno ng mga yan. Ikaw nakikipagkaibigan ka sa isang tao para madala mo siya kay Lord. At sa pakikipagkaibigan mo, nagko-consume ka ng oras. Nag-spend ka ng time. Pag itong taong ito, hindi mo madala kay Lord paglipas ng ilang buwan o taon, tantanan mo na yan, bitawan mo na yan. Dahil pag di mo nadala kay Lord, ikaw niyang dadalhin sa impyerno. Evil camp, sabi dito sa James 4:4, You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Sa Tagalog, ang pakikipagkaibigan sa mga unbeliever ay para kang nagkasala ng pangangalunya at ang kinakalunyaan mo pa, kinalaban mo ay si Lord. Sabi niya dito, therefore, whoever wishes to be a friend of the world, gusto mong kaibigan niya mga yan, makes himself an enemy of God. Makinig kayo. Lalo mga youth, kung ang kaibigan nyo pa ni unbeliever, tas di nyo nadadala kay Lord, ginagawa nyong kaaway ang Diyos. O hindi lang mga youth, lahat. Dahil kung sinong katropa mo, yun ang gagawin mo. Ngayon, bitawan mo yung tropa mo. No! Yung tropa mo, dalhin mo kay Lord. Pag hindi mo madala kay Lord, tsaka mo bibitawan. Kami po, ganito lang ang buhay namin eh. Pag kami nakipagkaibigan sa mga tao, dalawa lang ang purpose. Dalahin ka kay Lord, number 1. Pag ayaw mo kay Lord, ayaw mo na eternal life, ano na lang, manulife. Pag ayaw mo pa rin, kaibigan tayo, casual. Pero I will not spend time with you. Sayang oras ko. Dahil ang oras ko, oras nating lahat, importante yan. Dalawa lang dapat ang pinaggagastusan mo ng oras mo.
madala ang tao kay Lord o kumita ang negosyo mo dahil sa taong yan o trabaho mo. Pag wala kang makuha parehas, naubos pa pera mo, kagagala nyo, tantanan mo, tigilan mo. Don't spend time sa mga walang dahilan. Yung oras mo, puhunan mo yan sa pag-asenso. Gusto ko lang kasi may kausap araw-araw eh. Bumili ka ng parot. Bili ka ng parot. Minsan na lang yung gastos, kausapin mo. Ako naman, kinakausap ko nga, pati isda namin. Oy, Gary, kumain ka na ba, Gary? Pakilala ko kay Gary. Nalaga po kasi akong gar na ganito kalaki. Nung isang araw, may ibon na lumanding, kinain niya yung ibon. Kaya try nyo lang, lagay yung kamay. Alligator gar. So, gusto mo lang kausap, sayang oras mo. Kausapin mo si Lord. Amen? 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag kayong makisalamuha sa mga unbeliever. For what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Pag lumaktaw pa tayo sa verse 16, anong koneksyon ng mga anak ng Diyos sa mga sumasamba sa ribulto? Sa Diyos at sa diablo, sabi niya. So, makikipagkaibigan lang tayo for two reasons. Madala kay Lord dyan, o may kliyente ka. Ngayon, kung parehas walang nangyari, huwag kang magsayang ng oras. Pastor, kliyente lang. Okay, bawas pa rin oras mo. Kliyente mo lang yan pag may transaction kayo. Kasi hindi kayo pwede maging close sa mga unbeliever. Ang close friend mo dapat kasama mo sa Bible study o kasama mo sa church. Birds of same feather flock together. Pag unbeliever yan, loko-loko yan, sigurado, you will learn their way. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Sasabihin nila sa'yo, nakisama kami sa'yo. Makisama ka naman sa amin. Hindi tayo makikisama. Okay? Hello? Pinagbigyan kita nag-ride tayo. Iba naman i-ride natin. Kabayo naman. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwede yung ganon. Kaya sabi dito, kaya tayo nakikipagkaibigan para sila madala kay Lord. Kayong kaibigan mo, hindi mo madala kay Lord, kaibigan mo pa rin sila, pero casual, hindi close. At hindi ka nag-uubos ng oras dyan. Sayang. Maliwanag. Yung oras mo, pwede mong pagkakitaan yan. Magbenta-benta ka kung anong gawin mo. Yung oras mo, pwede kang makapagbukas ng Bible study. Don't waste your time for nothing. Hindi mo na yan may babalik. Now, pinag-pray mo na, pumasok ka na sa mundo nilang ginagalawan, naiintindihan mo bakit sila ganon, bakit sila malungkot, bakit sila lagi nasa bisyo, bakit sila laging ganyan ang buhay. Nakikita mo ngayon, may problema sila, no? Ito example ng felt needs. Pag sinabi kasing felt needs, ito yung pakiramdam nila, wala kasi akong pera, kaya ganito ako eh. Kasi yung asawa ko ganito, bungangera, kaya ako nagluloko. Kaya ako nang bababae kasi bungangera siya. Okay? Kaya ako ganito kasi ganon, kasi ganon. So ang intindi nila, may problema kasing ganito, kaya may problema akong ganito. So ngayon, pag pumasok ka sa mundo nilang ginagalawan, makikita mo na ang problema talaga nila, hindi sila ligtas. Na ang ugat ng lahat ng problema ng tao, wala si Jesus sa buhay nila. Wala si Jesus sa puso nila, wala si Jesus sa pamilya nila. Yun yung problema talaga nila. Pero hindi nila alam yun. Until the day, dumating ka sa buhay nila. Pinag-pray mo sila, 10 names, pumasok ka sa mundo nila, at unti-unti, nakakakonek ka na, pumapasok na yung usapang personal. Kanina wala, ngayon meron na. After 1 month, for example, John 4:1 hanggang 42. Ayan. Isa-summarize ko lang. Pumunta si Jesus, na ituro ko na rin to few weeks back. Pumunta si Jesus sa Samaria, bawal pumunta ang mga Hudyo doon, wala silang connection, wala silang usap-usap, bawal yun. Dahil ang mga Samaritan people ay mga mabababang lahi, mix ng Hudyo at ng mga dayuhan. Kumbaga sila ay mixed breed, hybrid, mga tisoy, tisay. Ngayon nung pumunta si Jesus doon, umupo siya doon sa balon, at maya-maya, tanghaling tapat, dumating yung isang babae na walang pangalan, sabi lang dito, Samaritan woman, at sabi ni Jesus,
Pwede bang makainom ng tubig? Sabi ng babae, teka lang, bakit ka nangihingi ng tubig sa akin? Isa kang Hudyo, isa akong Samaritana. Bawal yung ginagawa mo. Hindi tayo pwedeng mag-connect. Hindi tayo pwedeng mag-usap. So ang sabi ni Jesus, Jesus replied, if you only knew the gift God has for you and who are speaking to, kung alam mo lang ang gustong ibigay na regalo ng Diyos sa'yo at kung sino tong kausap mo, ikaw ang hihingi ng tubig sa akin. So, sabi ni Jesus, ang sino mang uminom ng tubig na yan, yung nasa balon na yan, mauuhaw uli. Pero yung iinom ng tubig na ibibigay ko sa kanyang kaloob-looban, ito ay magva-bubble up at magiging ito ay galing dito, sabi niya, it will bubbling spring within them, giving them eternal life. Magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tinatapik ni Jesus, salvation. So, nung narinig niya, nung babae, uy, maganda yan. Hindi na ako babalik dito para mag-i-give every tanghaling tapat. So, ang sabi niya, gusto ko yan. Sabi niya, please, sir, the woman said, give me this water, then I'll never be thirsty again. And I won't have to come here to get water. Sabi niya, gusto ko yan para hindi na ako babalik-balik dito. By the way, the background, alam niyo yan, sa mga lagi nakakarinig ng topic na to, itong babae ay kalapating mababa ang lipad. Kaya siya tanghali nag-iigib, ayaw niyang makita ng mga kapitbahay niyang mga marites at mga parites na tuwing mag-iigib siya sa umaga, kasi ang igiban sa Middle East, umaga at hapon, yung hindi mainit. Kasi kung mainit sa atin, mas mainit doon. So ang igib sa umaga at sa hapon. Eto kakaiba sa tanghali kasi walang nag-iigib na iba. Ayaw niyang mapag-usapan, ayaw niyang mapagchismisan, kaya sa tanghaling tapat. At alam ni Jesus yon. Sinadya ni Jesus na puntahan siya doon sa oras na yon. Pag ikaw nagpe-pray ng 10 pangalan, alam mo kung saan sila dapat hanapin. Alam mo kung saan mo sila pupuntahan. Alam mo dapat kung paano ka magko-connect sa kanila. Alam ni Jesus. At nag-connect si Jesus doon sa Samaritan woman, ang pinagsimulan nating personal, nating spiritual. Anong usapan? Tubig. Spiritual ba yan? Personal ba yan? Hindi. Public yan eh. So tubig ang pinag-usapan. Pero unti-unti, dinala niya sa personal na bagay. Ang sabi niya, tawagin mo asawa mo. Ay sabi niya, wala akong asawa. Ay tama ka, sabi niya. Yung kasama mo ngayon, hindi kayo kasal eh. Ay naku, sabi no. Teka, personalan na yan ha. Personalan na yan. So iniba niya yung topic. Change the topic. Sabi ng babae, pag-usapan natin worship. Kami dito nag-worship sa Mount Gerizim, kayo sa Jerusalem. Pero binalik ni Jesus, sabi ni Jesus, hindi na yan ang mahalaga ngayon. Kahit saan tayo mag-worship, pwede kasi ang Diyos ay Espiritu. Hindi nakikita. So worship God in spirit and in truth. So bumalik siya doon sa topic na salvation. So from nothing personal, nothing spiritual, napunta sa personal, then napunta sa spiritual. Third level, about salvation. So ang sabi dito, the woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, and come and see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? So the people came streaming from the village to see him. Tingnan nyo ha. Bakit siya pumunta ron kanina sa balon? Anong purpose nitong babae? Kumuha ng tubig. Bakit siya tanghali pumunta? Kasi nahihiya siya sa sasabihin ng mga kapitbahay niya. Anong ginawa niya ngayon? Ang ginawa niya ngayon, sa verse 30, yung nahihiya siyang mga tao, kinahihiya niya yung sarili niya, pinuntahan niya isa't isa. At ang sabi niya, alikayo, alikayo, alikayo. Baka ito na yung Mesayang inaantay natin. Kinuwento niya, sinabi niya yung buhay ko. Hindi na siya nahihiya ngayon. At ito pa, bakit siya pumunta sa balon? Dahil sa tubig. Asan yung tubig ngayon? Iniwan. Alam niyo, ang taong nakakilala ng tunay kay Lord, yung priority sa buhay nag-iiba. Kung kanina, priority mo, tanay-tanay, basketball, kung anong priority mo, pag tunay ka nakakilala kay Lord, ang priority mo na ngayon, si Lord na. Amen? Siya na. At yung dating akala mo, ito problema ko pera
Ito problema ko, tubig eh. Hindi na yan mahalaga. Kasi ang tunay mong problema talaga, wala kang relasyon kay Lord. At nung nabalik yung relasyon mo kay Lord, tapos na yung tunay mong problema. Yung felt needs mo, hindi naman pala talaga problema yan. Bunga lang ng tunay mong problema. Nagkakaintindihan tayo? So yung mga taong inaabot natin, may felt needs. Akala nilang problema nila tubig. Pero hindi tubig problema yan. Si Jesus problema nila. Wala si Jesus sa kanila. The moment na si Jesus nakapasok sa buhay niya at pamilya, ayos ang buhay. Another example, para matakam kayong umaten sa training dahil isa-isahin namin. Si Pedro, nang huli ng isda, magdamag. Dahil ang negosyo niya ay pangingisda. Kinaumagahan, walang huli. At alam naman natin, may pamilya to, pamilyadong tao, tapos may biyanan. Ang sabi dito, dumating si Jesus at hiniram yung bangka niya at nagturo doon sa bangka. Pagkatapos magturo ni Jesus, sabi dito, go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Sabi ni Pedro. Master, Simon replied, we worked hard all night, last night, and didn't catch a thing. Magdamag kaming ng huri, wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, sige, pagbigyan kita. Hindi pa believer, hindi pa Christian, hindi pa disciple, lalong hindi apostol si Pedro. So, let's try it. Sabi niya, subukan natin. At nung humayo uli sila patungo sa dagat, tanghaling tapat, sabi dito, napuno yung kanyang net ng maraming isda at tinawag pa niya yung mga partner niya sa business, tara kayo, lulubog na tong bangka ko sa daming blessing. So, the fish, they were filled with fish on the verge of sinking. Then, after nun, Simon Peter realized what had happened. He fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm a sinful man." Ang problema niya kanina, walang isda, walang huli. Ngayon, ang problema niya ngayon, nasolusyonan. Pero, ang sabi niya nung nakita niya to, Lord, makasalanan ako. Natanggap niya yung forgiveness, natanggap niya yung salvation. And as soon as they landed, sabi ni Jesus, from now on, you will be fishers of men. Manghuli na kayo ng tao. And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Anong kailangan niya? Anong problema niya? Anong problema ni Peter? Isda. Walang huli. Ngayon, meron na. Ngayon, anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Sa last verse, 11. Niyakap yung blessing, nilagay sa rep, nilagay na kasino, ano? Iniwan yung blessing. Yung akala niyang problema niya, iniwan niya ngayon dahil na-realize niya ang problema ko talaga is salvation. Wala si Jesus sa buhay ko. Yung maraming tao na umattend dito at sa mga Bible study natin, nakala nila problema nila relationship, problema nila pera, problema nila ganito, ganyan. Ang problema talaga, yung relationship mo kay Jesus, wala. At pag yun naayos, lahat ng problema mo, unti-unting maayos. Kaya iniwan ni Pedro yung isda, iniwan ng babae yung tubig dahil na-realize nila, teka lang, hindi naman pala ito talaga yung problema ko. Felt needs ko lang yan. Ang problema ko talaga, empty ako, wala si Lord. At nung dumating si Lord, naayos ang lahat. And lastly, dahil patikim lang ito, sa level 3 ng Connect, dito na papasok yung personal to spiritual matters. Dito ka mag-share na, meron tayong tinatawag na testimony. I-share mo, ano yung nangyari sa'yo? Kailan mo natanggap si Jesus? Kailan ka naniwala sa Bible? And before that, ano yung buhay mo? Dahil kulang na tayo sa oras, ito basahin nyo. Acts 22, basahin nyo yung buhay ni Pablo before at yung conversion niya and after yung conversion ni Pablo. Assignment nyo to. At lagi kong sinasabi, pag kayo mag-share ng testimony, okay, avoid saying, dati akong Katoliko. Dati akong Iglesia ni Cristo. Dati akong dating daan. Dati akong, don't mention your religion. Yung mga nagte-testimony na naririnig natin, dati akong ganito. Sa iba yan, nakakalusot. Pero sa karamihan, iniisip nila,
gusto mo lang ako lumipat ng religion. Kaya mo binabanggit yan. Dati akong Katoliko. Teka lang, hindi ganyan ang tamang testimony. Ano yung kasalanan mo? Ano yung dati mong buhay? Yun ang babanggitin mo. Dahil pag binanggit mo, dati mong relihiyon, aawayin mo yung may mga religion dyan. Sasabihin nila, teka lang, ako yun ah. Bakit mo ako pipilitin? Pero pag binanggit mo, alam mo, dati akong loko-loko, babaero, lasenggo, adik. Yung mga nandiyan dyan ngayon, Katoliko man yan, iglesia man yan, dating daan, mag-iisip, uy, ako yun ah. Adik din ako ah. Babaero din ako ah. Ngayon, pag sinabi mo ngayon, ganito yung nangyari sa akin. Mula nung nagbasa ako ng Bible, John 8:47, mula nung sinunod ko si Jesus, nagbago ang lahat. Yun ang testimony. Wag na wag niyong titirahin yung relihiyon ng may relihiyon. Okay? At dito ka makakapag-start ng Bible study when you know this verse. Okay? Dito ako magtatapos. Sabi ng John 8:47, na-share mo na yung testimony mo. Yung dati mong buhay. Ako, narinig nyo pag nag-share ako. Nanunog ng eskwelahan, nakahabol ng itak, nanutok ng barel, nagtago-tago. Wala kayong narinig sa akin na dati akong ganitong relihiyon. Kung meron man siguro, please lang. Pero hindi ko yung binibigyan ng emphasis. Kasi ang pagbabago ng buhay, hindi pagbabago ng relihiyon. Kahit magbago ka pa ng relihiyon, kung hindi nagbago buhay mo, wala kang kwenta. Walang silbi yan. Ang pagbabago ng buhay na kay Jesus, wala sa relihiyon, wala sa grupo. Kaya hindi mo iti-testimony, dati grupo ko ganito. Eh ano ngayon? Ganyan ka pa rin naman eh. Wala naman nagbago sa buhay mo eh. Pagbabago ng buhay, hindi sa pagbabago ng grupo. Okay? So ngayon, dito ka mag-e-end. Sabi ng Bible sa John 8:47, ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo sa Diyos, kaya ayaw niyong makinig ng salita ng Diyos. Ito ang mga kulto. Ang mga kulto ayaw ng Bible. Ayaw nilang pakinggan. Ibang version, ang mga anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit ang hindi anak ng Diyos, ayaw sa salita ng Diyos. So ito yung basehan ngayon. Pag magbubukas ka ng Bible study, ito yung ginagamit po namin. Nag-share ka na ng testimony mo, pinag-pray mo yung 10, pumasok ka sa mundo nilang ginagalawan, sinabi mo na dati akong ganito, paano ka nagbago? Mula nung nagbasa ako ng Bible. Mula nung nag-Bible study ako. Sabay pasok to, basahin mo. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sa Diyos ka ba? Ang anak ng Diyos, nakikinig, nag-aaral. Pag sinabing nakikinig, may nagsasalita. Anong naririnig? Salita ng Diyos, Word of God. So ang tawag doon, may nagsasalita, may nagtuturo, Bible study po yun. Ang anak ng Diyos, umaattend ng Bible study. Umaattend ba kayo ng Bible study? Next week, lahat ng walang Bible study, meeting po tayo sa likod. Gusto namin kayong tulungan para magkaroon kayo. Dahil ang mga anak ng Diyos, nakikinig, may nagtuturo, nagba-Bible study. Amen? So ito po yung strategy natin. Hanggang ano lang tayo, hanggang C lang tayo dahil mahaba to. Sa training, ituturo po namin yung ASDM. Okay? Gusto ko lang kayo excite na meron palang ganun. Okay, tayo. Palakpakan natin si Lord. Sino po yung mga first timer natin? Ngayon lang nakapunta dito. Pwede po pang itaas ang inyong mga kamay. Wagayway lang po kung meron tayo ngayon nakapunta. Ayan. Punta po kayo dito, pagpipray ko kayo, tapos na tayo. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo para diretso uwi na. So, punta po kayo dito, pagpipray ko lang kayo, bago tayo maghiwa-hiwalay. Sa mga ngayon lang naka-attend dito, punta po kayo dito sa harapan, pagpipray ko po kayo. Sige po. Makita. Sige po, lapit po kayo. Kung may nag-invite, pakisamahan nyo na lang. Punta po kayo dito. Ayan, welcome po dito sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. We believe that Jesus is the only hope for all of us. Hindi po yung grupo namin ang pag-asa ng mundo. Hindi po kami ang kaligtasan. Kahit magsimba pa kayo rito ng 10 taon, di kayo maliligtas. Pero pag tinanggap nyo si Jesus, kahit 10 minuto lang, maliligtas po kayo.
Okay? So, walang kaligtasan sa grupo, walang kaligtasan sa sekta, walang kaligtasan sa reliyon. Ang kaligtasan po natin kay Jesus lang matatagpuan. Kaya ang tinuturo po namin dito, si Jesus, naririnig nyo naman kanina, at tinuturo din po namin yung Biblia na ang basihan ng pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano ay nasa Biblia. Okay? Kung paano ipamuhay yung Christianity, nasa Bible po yan. Kaya the moment na naging Kristiyano tayo, mandatory yan na yung Bible, aralin talaga natin, basahin natin. Okay? So, bago po tayo mag-closing prayer, gusto ko pong i-invite kayo na itong Jesus na to, tanggapin nyo sa puso nyo, sa buhay nyo bilang Panginoon. Ready po ba? Yumuko tayong lahat. Let's bow our head. At habang tayong lahat ay nakayuko, pwede bang itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos, sa langit? Simbolo na tayo'y nagpapakumbaba sa Diyos at gusto natin siyang tanggapin. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas, para ayusin, o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, linisin, patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa oras na to, sa lahat ng iyong mga anak na lumapit dito sa harapan. Ang sino mang tumanggap sa iyo ay naging anak ng Diyos. At ang sino mang nakikinig sa salita ng Diyos ay mga anak ng Diyos. I pray, Lord, that beginning today, they will continue this journey of being your children. At ikaw, O Diyos, na aming amang nasa langit, na tinuruan mo kami ng magdasal ng Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Lord, paborito mong sagutin ang lahat ng dasal ng mga tunay mong mga anak. Kaya Lord, sa oras na to, sila at kaming lahat na naging tunay na mga anak mo, may mga hiling, may mga dalangin, may mga pangangailangan. Lord, every time that your children cry out to you, your ears are ready to hear and your hands are ready to help. Kaya Lord, I pray, anuman yung mga pangangailangan at sitwasyon ng bawat isa sa amin mula dito sa harap hanggang doon sa taas, anumang sakit at karamdaman, ikaw ang magpagaling, Panginoon, in Jesus' name. Anumang mga pinansyal na pangangailangan, ikaw ang mag-provide at maghimala sa lahat ng ito, in Jesus' name, Lord. At sa lahat ng may mga relasyon na medyo may problema, ikaw din ang mag-ayos nito, Panginoon, sa bawat pamilya. Lord, sa mga negosyo, trabaho na kailangan mag-take off, kailangan, Panginoon, magkaroon ng maraming kliyente, ibuhos mo ang pabor mo sa bawat isa at maranasan namin yung pagpapalang siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, kalagyan. Sa aming lahat, Panginoon, na nandirito, yung aming narinig, matuto kaming i-apply ito, nakalooban mo lahat maligtas. At wala kang instrumentong gagamitin, kundi kaming lahat. Kaya I pray, Lord, that we will learn this strategy of Cast DM, that we can connect with people, anumang klaseng tao sila, Panginoon, gamitin mo ang buhay namin. Thank you, Lord. We entrust everything to you this whole week. We claim your blessing, your protection, and Lord, your success sa lahat ng aming gagawin. We give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen.